Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag, post ni ex-Senator Lacson na isinare ni Jay Sonsa. So, unahin natin kay Jay Sonsa, posted 3 hours ago. Sabi niya, harapang pang-hold up sa bayan. Masyado nang halata ang paglabag sa saligang batas nitong ating mga kinatawan ng Kongreso. So, bakit nasabi ni Jason na harap-harapan na ng pang-hold up na nilalabag ang ating saligang batas? Ito, mayroong naunang pahayag ni ex-Senator Lacson tungkol dito sa AKAP. Controversial AKAP ni Speaker Martin Romualdez na noong una tinanggal ng Senado, ngayon ibinalik dahil nagkasundo. Okay. So ito ang pahayag ni ex-Senator Ping Lacson. Sabi niya, Senators and congressmen can embrace each other all they want. Akapan. Akapan. They can embrace. But they cannot agree to share what is not theirs. They can only legislate, not implement government projects like AKAP. They should at least be discreet when violating the Constitution. Wow! Mabigat ito na pahayag ng dating senador. Saludo ako dito kay Senator Ping Lacson. Although ang iba, kini-question nila yung pagiging author niya ng Concurrent Resolution number 10. Kaya lang, may paliwanag si Senator Lacson. Noong una, may limit daw yan eh. If I'm not mistaken, 5 million lang ang limit. Yung ma-certify mo by certification. Kaya lang, later on, nawala na yung limit. Hanggang ngayon, unlimited na. Sa buong termino niya, Senator, kung nakailang term niya, 3 na ata. Ang binabantayan niya talaga, budget. And I believe him, yung kanyang pagsusumikap na hindi masayang ang pera ng taon bayan. To me, that's my perspective kay Senator Ping Lacson. Kaya, maghanda sila ngayon pag manalo si Ping Lacson sa eleksyon. Nako, hindi na sila basta-basta makagawa ng ganito. Yung mga akap-akap, yakapan. So, yung sinasabi niya na, yes, they can embrace each other all they want. Magtulungan. Kaya lang, hindi pwede, hindi nila pwedeng, they cannot agree to share what's not theirs. Ano yun? Yung pondo, yung 26 billion. Pera ng taong bayan yun. Pinaghirapan ng bawat mamamayang Pilipino. Dugot, pawis ng mga farmers yan, fishermen, mga negosyante na nagbabayad ng buwis. Kinakaltasan tayo. Pera natin yan, hindi pera ng mga senators and congressmen. Kaya, agree ako dito kay Senator Lacson na they cannot agree to share. Pagkatian na lang. Dahil hindi nila pera yan. Pera ng taong bayan yan. Ang dami nilang mga satsat. Lalo nitong mga senador. Senator Amy. Nasaan na ngayon si Senator Amy? Siya yung nag-iingay tungkol sa AKAP na yun. Akala ko naman, wala na, hindi na talaga may babalik yung AKAP. Yung pala, madaling ibalik. Basta nagkaintindihan. Scratch my back, I will scratch yours. Parang ganon. Oh. So, ano na? Final na yan. Kasi nagkasundo na eh. Ang atin na lang is, ito, magsalita na lang ng magsalita. Kaya lang, wala tayong magagawa.
Okay, so, ang nangyayari kasi, sila nang nag-i-implement eh. Trabaho ba ng mga mambabatas ang magbigay ng ayuda? Only in the Philippines. Only in this administration. Yung mga, nung nagka-pandemic tayo, panahon ni PRRD, yan, kailangan mo talaga ng ayuda dahil hindi ka makapagtrabaho eh. Sinong nagbibigay ng ayuda? Ano lang, DSWD, LGU. Meron bang mga kongresista, senador na nagbigay ng ayuda nung pandemic? Wala naman ah. Eh bakit ngayon? Wala namang pandemic, wala namang... Bakit ang Speaker of the House ang nangunguna sa pagbigay ng ayuda? O mga politiko naman ang ito na yung sinasabi ni BP Inday Sara na naging legal na ang vote buying, yung pagbibigay ng ayuda, paghahanda sa eleksyon. Kasi nandiyan na eh, nakabudget na eh. So, napakasakit, Kuya Eddie, itong nangyayari sa ating bayan. Dagdag bawas po ang nangyari sa BICAM. Ang masakit, yung Armed Forces of the Philippines na pinangakuan na bigyan ng karapatang pondo para sa paghahanda ng ating seguridad. Kaya nga, nag-courtesy call ang mga 17 generals sa opisina ng Speaker of the House para pag-usapan natin ng ganong pundo. Only ngayon, nako, ang modernization fund ng Armed Forces of the Philippines, nabawasan po. Ang propose is 50 billion, ngayon, naging 35 billion na lang. Ang laking magagawa sana yung 15 billion na binawas. O, 26 billion po yung akap. Ang dami namang ayuda na AX, TUPAD, 4PIS, ang dami na. Eh bakit nyo pa uunahin ang ayuda, akap, kaysa sa modernization ng AFP? Yan ang tanong. Oh, so anyway, balik tayo kay Senator Ping Lacson. Dito ako believe sa senador na ito kasi independent-minded. Para sa akin ha, he speaks his mind. Ito pa, nagsalita rin si Senator Lacson tungkol sa paggamit ng confidential funds. Dating PNP chief ito, alam niya kung ano sa anong trabaho ng intelligence work. Sabi niya, saan ka nakakita na ang tunay na pangalan ng mga agents ay hahanapin mo? Hindi pwede yan. Huwag kayong maging ignorante, sabi niya sa mga nagko-question ng... Kasi hinahanap yung tunay na pangalan ng mga recipients ng confidential funds. Mga aliases lahat yan, karamihan. Bakit mo ibubulgar ang tunay na pangalan mo, malalagay ka sa panganib? Dahil ito kasing mga mambabatas, hindi nila naintindihan yung trabaho ng intelligence, yung deep penetration agents. Ako, nung battalion commander ako, nagkaroon kami ng mga ganyan. Nakapagtanim kami sa loob ng makakaliwa. Naging armadong mandirigma. Akala ng makakaliwa kasama nila, yun pala galing sa amin. Kaya lang, sinusuportahan namin kasama ang pamilya niya. Tumatanggap siya buwan-buwan. Pumipirma siya, kaya lang, hindi yung tunay niyang pangalan. Yun ay yung mga acknowledgement receipt. So, salamat, Senator Ping Lacson, nagsalita kayo the who, what, where, why of Mary Grace Piatos and Villamin. Don't be ignorant, sabi niya sa mga kongresista na
nag-question sa paggamit ng confidential funds ni BP Inday Sara. So, salute to Senator Ping Lacson.